Ang nakaraan. Ang ating bida ay kailangan na kaagad kumilos para bumuo ng kanyang sariling puwersa sa loob ng angkan ng Ron Candle. Dahil doon, kailangan niya ang kanyang mga dating kasamahan noong siya ay isang kadet pa. Na nagtapos naman ang kwento na dala-dala ni Mary ang espada ng ating bida. Pagpapatuloy, naguguluhan si Mary kung anong kailangan ng ating bida, dahil doon, sinabi ni Deepos na ang espada ni Jean ay ang Bradamante, at kailangan niya ito anuman ang mangyari. Kaya ngayon matapos ng duelo ni Mary at ni Deepos, ang lalaki na ito ay sinabi sa kanyang kapatid na lalabanan lamang siya ni Jean sa oras na makuha niya ang kanyang espada na Bradamante. Dito ay agad na natauhan ng isang ito, uungano, tama ka, kaya lang ang espada ni Jean ay nasa teritoryo ni Kuya Joshua, anong magagawa ko, paano ko makukuha yun, sabi nito. Dito agad nang umiti ang isang ito, sabi niya, makukuha mo lang iyon pag tama talaga ang timing mo. Dagdag pa nito, simula bukas, lahat ng high-ranking na flag bearer, kasama ako at ang ikalawa, at ang third flag bearer, ay kailangang umalis ng Garden of Sword, dahil nang dumating si Ama, umalis rin agad, kaya ang angkan ng Hewfester ay talagang nadismaya ng husto. Sinabi pa ni Deepos na pupunta sila sa teritoryo ng Hewfester para pagaanan ang loob ng mga ito. Agad namang naunawaan ni Mary ang mga sinabi ng kanyang kuya, na wala si Joshua, kaya magagawa niyang kunin ang Bradamante ni Jean. Kasalukuyan, ang mga sundalong ito ay hinahabol ngayon si Mary, 7 flag bearer, huminto po kayo. Ang pagpasok sa teritoryo ng ibang flag bearer ay isang mataas na uri ng krimen, sabi ng mga ito, dahil kinuha na nga ni Mary ang espada ni Jean sa teritoryo ni Joshua, kainis, nakahabol kaagad kayo, sabi naman ni Mary, na nagmamadaling tumakas ngayon. Dito ay napabuntong hininga na lang ang isang ito, akala niya kasi wala ng problema pag kinuha niya ito, kaya lang ang mga tauhan ni Joshua ay hindi itong itigil sa kahahabol sa kanya, para raw itong katulad ng kanilang master na si Joshua. Kaya dito ay nagmadali itong tumakbo papunta kay Jean, bunsong kapatid, hawak ko na ang espada mo. Kaya tulad ng pangako mo maglaban na tayo, ako na bahala sa lugar, sabi nito na tuwang-tuwa, Lady Mary, tumigil po kayo, sigaw ng mga tauhan ni Joshua. Dito ay kumilos na si Jean, ganun ba, hindi naman siguro tayo tatakbo papunta Ron no. Tatakbo tayo papunta Ron, sagot naman ni Mary na tuwang-tuwa. Kaya agad na tinawag ni Jean si Shory, na agad namang kumilos ngayon, tumakbo papunta sa ating bida, na nasa itaas na ngayon ni Mary, kaya gulat na gulat ito ngayon sa malaking nilalang na nasa itaas niya. Dito ay tumuntong ang mga paa ni Mary sa lupa, tuwang-tuwa, ganado, at nasa sabik sa mga susunod na mangyayari, lalo pat ilang sandali na lamang ay maglalaban na sila ng ating bida. Ayun na nga, sa paglapat ng mga paa nito sa lupa, agad siyang lumundag ng ubod lakas, papunta sa likuran ni Shory para makakapit ito, para hindi na ito tatakbo. Nang makasampa na si Mary sa likuran ni Shory, dito si Jean naman ang sumunod. Iyon ay para si Shory ang magdala sa kanila papunta sa lugar na tinutukoy ni Mary kung saan sila maglalaban. Ang isang ito naman ay talagang hahabulin si Mary, sabi nito, habulin sila, hindi sila pwedeng makatakas, utos ng isang ito. Heto na nga, nasa itaas na si Jean ni Shory, nagtatanong ito kay Mary kung saan sila pupunta ngayon, sabi lang ni Mary, basta tumakbo muna tayo, makalayo lang rito, paliwanag nito. Habang tumatakas ang mga ito palayo sa lugar na ito, si Jean ay inutusan si Murakami na siya na lang muna raw bahala sa lugar na ito, hay nako. Ako na naman, sabi nito na napabuntong hininga na lang. Sabi pa ni Jean, paalisan mo ang mga sundalong iyan nang walang namamatay sa kanila, na tuluyan nang ang nakalayo ang mga ito sa lugar ng teritoryo ni Jean. Dito ay napakunot na lamang ang noo ni Murakami, sabi nito, sakin na naman iniwan ang lahat ng mga nakakainis na bagay, inis na sabi nito. Dito ay nag-alala naman si Gilly, lalabanan niya si Miss Mary, talagang hindi na nagbago talaga si Miss Mary, puro na lang duelo at laban ang gusto nito. Sabi naman ni Murakami, huwag kang mag-alala, imposibleng matalo si Jean kay Mary, buong tiwala na sabi ni Murakami. Matapos makausap si Gilly, agad na ibinaling nito ang kanyang mga mata sa mga sundalong asungot sa paligid. Ngayon kay naman, sabi ng isang ito na may ngiti sa kanyang mukha na may halong gigil. Sabi ni Murakami, ano kayang gagawin ko ngayon sa mga ito?
sabi niya na may halong pananakot sa mga sundalong ito na gustong habulin sila Mary at Jean. Sabi ni Murakami, alam ba ninyo kung saan kayo naruroon ngayon? Tanong ni Murakami na may pagbabanta, na ang mga ito ay agad na natitiglan sa kanilang narinig. Dagdag pa ni Murakami, para linawin ang kanyang sinasabi, kayo ngayon ay nasa teritoryo ng ika-12 flag bearer, na teritoryo ko rin, marami mang mga taon ang lumipas, pero kahit ang inyong patriarka ay hindi nangaas na pasukin ang teritoryo na kinaroroonan ko ng padalos-dalos lang. Dito agad na napagkanto ng mga ito na ang kanilang kausap ay si Murakami, ang guardian dragon ng pamilyang Roncandle, at naalala rin nila na si Murakami ay ang Black Dragon ng ating bida. Napapaisip naman ang isang kasama nila na kung mas mataas ba ang ranggo ni Murakami kaysa kay Jean, at nagtatanong rin ba kung okay lang ba na makinig sila sa sinasabi ni Murakami, kasi nakabase ang mga ito sa ranggo ng angkan ng Roncandle, kaya lang ang nasa gitna ay sumagot na kailangan raw nila habulin ang ika-7 flag bearer. At dahil hindi siya pinapakinggan ng mga sundalo ang isang ito ay talagang napilitan ng ipakita ang kanyang tunay na kulay, sabi nito, talagang hindi ninyo naiintindihan kung anong nangyayari ngayon Dahil doon, ang mga ito ay agad na naramdaman ang nakakakilabot na kapangyarihan ni Murakami, kaya hindi na sila makagalaw pa ngayon sa kanilang sitwasyon. Hindi ninyo alam kung anong ranggo ko sa Roncandle? Sige, ipapakita ko sa inyo ngayon kung anong posisyon ko sa Roncandle. Na agad isang aura ng dragon na handang manggain ang limito mula kay Murakami, kasabay ng shadow energy nito na papunta ngayon sa mga sundalo na paraban sa sakali ni Murakami ang mga ito gamit ang pressure. Hindi lamang iyon, agad na nagbigay ng utos itong si Murakami, dalhin ninyo ngayon sa akin si Rosa. Utos nito na talagang pinapakita niya ang kanyang posisyon at ranggo sa mga sundalong kausap niya, na siya ay may mataas na ranggo sa angkan ng Roncandle. Lumipas ang mga sandali, ang mga sundalo ay agad na nagtungo kay Rosa, at dito nga ay papsok na sa silid na kinaroroonan ni Murakami. Welcome, Vice Head, pagbati ni Murakami sa asawa ni Chiron, ang tumatayo ngayong pangalawang pinuno sa angkan ng Roncandle pag wala si Chiron. Naririto na nga si Rosa sa loob ng silid ni Murakami, sabi ng Black Dragon, akala ko bukas ka pa pupunta na ang isang ito ay mukhang galit pa ata nang magtungo sa silid ni Murakami. Ang mga mata talaga nito ay talagang walang tiwala o pagsunod sa tipo ni Murakami, talagang palaban, at walang kinakatakutan. Nang makapasok sa loob, agad na naglakad ang isang ito patungo sa lugar kung saan siya uupo ngayon, kahit matanda na, ang kanyang postura ay talagang pangmalakasan pa rin talaga. Matapos noon, agad na lumapit si Rosa sa upusan kung saan ito uupo ngayon, para makipag-usap kay Murakami. Matapos hawakan ang upuan, agad niyang pinahit ito ng mabilis, sa posisyon na gusto niya kung paano uupo. Tanda na talagang matapang ang babae kahit sa harapan pa ng guardian dragon ng pamilya. Hindi, nagustuhan ni Murakami ang mga kilos nitong si Rosa, dahil talagang parang binabastos siya nito, kaya ganito na lamang kumunot ang noo ng isang ito. Matapos mahanap ang pwesto ng pag-upo na gusto niya, agad siyang umupo ngayon ng walang kahirap-hirap, para maging comfortable sa pag-uusap nila ni Murakami. Dito habang nakaupo ito sa upuan, at ang kanyang dalawang braso ay nakadipa, at ang kanyang kamay ay nakahawak sa magkabilaang hawakan, nagsalita ito, nagdesisyon akong pumunta rito matapos magkamali ang 2 tauhan ko, sagot nitong si Rosa. Dito naman ay nakakross ang 2 braso ni Murakami, sabi nito, kung naintindihan mo ang sitwasyon, simula ngayon paglingkuran mo na ako ng mas nararapat, sabi nito. Sumagot itong si Rosa, magbibigay ako ng utos sa lahat ng miyembro ng Garden of Swords, na simula ngayon, paglingkuran si Sir Murakami na katulad ng mga paggalang at pagsunod sa mga great elder ng pamilya. Dito ay talagang hinding-hindi gusto ni Murakami ang pananalita, aura, at pakikitungo ni Rosa sa kanya, kasi napakamaldita talaga ang babae. Kaya sabi ni Murakami, talagang mukhang mahabang oras ang lumipas sa lugar na ito, na agad namang hindi naunawaan ni Rosa ang mga sinasabi ni Murakami sa kanya. Muling nagsalita si Murakami, sabi nito, ang mga Roncandle sa nakaraan ay gagawin ang lahat para lang sirain ang nakakahiyang alyansa ng pamilyang Zippel sa angkan ng Roncandle, kaya bakit mo minamaliit ang nilalang na may kapangyarihan na pabagsakin ang Zippel? Sabi pa ni Murakami, ang mga elders ay nagdesisyon na wag ipasa kay Jean ang ultimate technique ng pamilya, tapos ikaw, binigyan mo siya ng misyon na talagang napakahirap para sa kanya,
na pwede pa niya itong ikamete sa oras na magkamali siya, sabi ni Murakami. Dito ay talagang inugat na sa galit itong si Murakami, at nagutos pa ito kay Rosa na ipaliwanag ang lahat ng nangyayari, sa paraan na tatanggapin ito ni Murakami. Dito ang isang ito ay nakatitig lamang kay Murakami na hindi sumasagot, pero kita ang galit at sama ng loob nito kay Murakami. Dito itong si Rosa ay agad na iniabot ang isang pagkaing matamis sa kanyang tabi, at nakandang ipaliwanag ang lahat. Sabi nito, una, ang patriarcha at vice leader ay hindi nang hihimasok sa mga kagustuhan ng mga elders. Sabi pa ni Rosa na ang mga elders raw ng Roncandle ay binigyan ng karapatan na kumilos para sa ikabubuti ng Roncandle, kaya lang talagang nagalit o nainis itong si Murakami, hindi dahil sa mga sitwasyon, kundi dahil pinitas ni Rosa ang cookie strawberry pie niya na gawa ni Gilly. Muling nagpatuloy ito para magpaliwanag, sabi niya, ikalawa, hindi lamang ang ikalabindalawang flag bearer ang may kakayanang wasakin ng alyansa ng Roncandle at Zippo. Sabi pa ni Rosa na patuloy lamang nakikinig si Murakami, sinuman sa Roncandle ay may kapangyarihan na talunin sa pamamagitan ng lakas ng angkan ng Zippo. Inis na inis talaga ngayon si Murakami sa ginagawa ni Rosa sa hapuran niya. Inis na nagpaliwanag si Murakami na may isang sumpa na nakalagay ngayon sa dugo ng mga Roncandle, para pigilan ang pagdaloy ng mana sa katawan ng Roncandle, kaya karamihan sa kanila ay hirap ngayon na makapaggamit ng mahika o mana, na hindi raw ito basta-basta naaalis ng kahit naong mahuka, o autoridad, maliban na lamang kung galing ito sa kapangyarihan ni Doldred. Dito ay bahaygan na pabuntong hinga na lamang itong si Rosa, na may halong inis sa kanyang mga kilos ngayon. Dito ay agad na nanlaki ang mga matang isang, tanda na hindi niya nagustuhan ang mga sinabi ni Murakami. Kung ganon, bakit ang napakalakas na si Sol Deret ay tinalikuran ang angkan ng Roncandle sa makalipas ng 100 taon? Habang natutulog ka, si Sol Deret ay hindi naging Diyos sa amin, sabi nito na puno ng galit at sama ng loob dahil sa pinabayaan sila ni Sol Deret, at lumalabas parang naging guardian god pa ng angkan ng Zippo si Sol Deret. Iyon ay dahil ang Roncandle ay bawal gumamit ng magic, na naging pabor sa mga Zippo ang naging sitwasyon. Agad nagpaliwanag si Murakami, kaya nga ako at si Sol Deret ay nakipagkontrata sa bunso ng Roncandle, sabi ni Rosa, wala pa ring kwenta, maliban na lang kung talagang aalisin niya ang sumpa sa buong pamilya. Ang kontrata na sinasabi mo ay nagsisilbi lang na magbigay ng dagdag puwersa sa pamilyang Roncandle, paliwanag ni Rosa, kaya hindi ito ganon kasaya para sa lakas na taglay ni Jin. Sabi naman ni Murakami, hindi naman siguro na naiinis ka dahil ang kontrata ay nasa bunsong anak ninyo, at wala sa paborito mong anak. Tanong ni Murakami, kaya ang isang ito ay agad nanlisik ang mata na para bang nahuli ito ni Murakami. Sinagot ito ni Rosa, pakiusap, bawas-bawasan mo ang paghaka-haka ng mga bagay na ganyan, ang bunsong anak ng pamilya ay aking anak rin, mukhang mali ka ng intindi sa misyon na binigay ko sa bunsong anak. Inis naman itong sinagot ni Murakami, kalokohan, malinaw na gusto mong makuha ang kontrata kay Jin, sagot ni Murakami, sabi naman ni Rosa, ang pagpatay sa Black Knight na espiya ay may malaking importansya sa pamilya, kaya sasamahan siya ng isa sa mga malalakas na flag bearer ng Roncandle, paliwanag ni Rosa. Nang sabihin iyon ni Rosa, dito ay naalala ni Murakami ang sinabi ni Jin, na tama nga ang lahat ng hinala ni Jin sa mga susunod na hakbang ni Rosa. Sabi pa ni Rosa, alam ko rin na ang kakayanan ni Jin ay talagang napakahusay, gusto ko lang talaga na mapatunayan niya ang sarili niya sa loob ng pamilya. Sapat na ba na paliwanag ang mga sinabi ko para mawala ang mga haka-haka mo? Tanong ni Rosa, nainis talaga itong si Murakami. Oo, tulad ng sabi mo, ang bunso ay anak mangga rin, sana man lang ay hindi mo siya itapon pagkatapos mo siyang gamitin, na ang isang ito ay natahimik na lang, at talagang bahagyang kumunat ang noo nito sa inis sa mga sinasabi ni Murakami, dahil parang lagi siyang nahuhuli ng Black Dragon. Dahil dito tumayo na ang isang ito, at nagsabi, kung wala ka ng ibang tanong kailangan ko nang umalis, na wala na ng ibang sinabi pa si Murakami. Kaya dito, bago tuluyang makaalis si Rosa, biglang nagsalita si Murakami, sabi niya, may isa pa pala akong sasabihin. Nasaan pala naruroon ang libingan ni Tamar? Tanong ni Murakami, na agad natigilan si Rosa sa paglalakad nito. At lumingon pa ito nang may tinginan na para bang sinusuri si Murakami kung may nalalaman ba ito o wala. Matapos noon, sumagot itong si Rosa, hindi ko alam,
Kung gusto mong malaman, kumilos ka, alamin mo kung nasa saan, sagot nito na talagang walang galang kay Murakami. Matapos tagpong iyon, agad na naglakad palabas itong si Rosa, na naiwan naman si Murakami sa kinauupuan nito ngayon. Napabuntong hininga na lamang ang isang ito sa nangyari, si Rosa raw kahit hindi sing lakas ni Chiron, hindi raw ito normal na babae. Maya-maya naman ay dumating si Gili, at tinawag si Murakami, na agad nawala ang inis ni Murakami sa tinig nitong si Gili. Sabi ng yaya, wala naman po siguro kayong sinabi na hindi maganda no. Ang sama kasi ng mukha ni Madam Rosa. Tanong nito, wala naman strawberry pie, sagot ni Murakami, na itong si Rosa ay nasa labasan na, at sinalubong ng mga bantay ng teritoryo ni Joshua, na talagang galit na galit itong si Rosa. Sabi ng bantay na ito na sumalubong kay Rosa, Madam, hahabulin po namin ang ikapitong flag bearer, sabi nito, na hindi naman sumagot si Rosa. Kaya lang tumitig ito ng hindi maganda sa sundalo na nasa harapan niya, na para bang bad trip ito sa lalaking nagsalita. Sabi ni Murakami, malaman ang aming pinag-usapan, kung aalis lang siya ng normal walang problema, kay alang biglang. Natigilan si Murakami sa sinasabi nito, kahit si Gili ay may naramdamang kakaiba. Ayun na nga, ang isang ito ay talagang hindi na nakapagtimpi pa, dahil bad trip ito kay Murakami, at sinalubong pa ng angas na tauhan, agad niyang tinagpas ang ulo ng tauhan. Dito maiikita ang tatlong angas na wala ng buhay, putol ang mga ulo at duguan, walang awang pinatay ng kanilang amo. Si Gili nang makita ang pangyayari ay agad na nanlamig ang kanyang katawan sa gulat at takot sa ginawa ng asawa ng kanilang pinakapinuno. Dito naman ay nagalit itong si Murakami, at napasabi na umalis na lang sana raw ng normal si Rosa at hindi na nagpaapekto pa sa mga sundalo. Dito ay napasabi na lang talaga si Murakami na talagang tunay na asawa ito ng patriarka ng Roncandle, hindi man sinlakas ni Chiron, pero talagang nakakatakot rin ang pamumuno na taglay ng isang ito. Ano kayang dahil na bakit ganito na lang bigla ang galit ni Rosa sa ating bida, samantalang pinagtatanggol pa niya si Jin noong una? Abangan, siya nga pala mga kaalyansa, ang chapter na ito sa manhwa ay nasa part 1 na anagram novel recap natin. Kaya sa mga nagmamadali at nagre-request ng novel recap dyan, pwede na ninyong sundan ang kwento sa novel recap po natin. Salamat and enjoy!